Ngayon naman ay magdadagdag tayo ng grid sa ating map composition na kung saan lalagay natin ang latitude and longitude sa ating mapa. Una, buksan natin ang ating sinave kanina na print composition or map composition. So, kanina ay new print composition na ginamit natin. Pero dahil babalikan natin ang dati ng composition, ay itong layout manager ang gamitin natin. So, ang pinangalan ko kanina Isabela. Now, select ko siya and then click show. Ayan, ito na yung ginawa kong mapa kanina. Ngayon, kailangan i-select ko siya, click, kasi context sensitive itong item properties. Ngayon ay hanapin natin ang grids. Yun ang grids, click natin. Tapos, pinunin natin yung plus para mag-add ng new grid. So, meron ng grid pero wala pa tayong nakikita dahil kailangan natin i-modify ito. Modify grid. No? Ngayon, ang unang ilagay natin ay yung kung ano bang interval ng longitude sa latitude. So, una try natin ang 1 degree. 1 degree. Ayan. Huwag niyo palang kalilimutan na itong CRS niya dapat ay yung default na WGS84. EPSG 4326. So, nakita natin ang resulta ng 1 degree by 1 degree. Wala, kakaunti. So, gawin natin 0.01 degree and 0.1 degree. Ano nangyari? Masyadong dense naman, no? So, try natin ng iba, 0.5. 0.5 yan. 0.5 dito. Yan. Parang pwede na, pero gusto kong mas marami pa ng konti. Try ko 0.25. 0.25. Yan. So, parang okay na. Ngayon naman ay lagyan natin ng label ang coordinates na yan. No? Ang label niya, i-draw natin ang label ng grid. So, hanapin natin sa baba ito, draw coordinates. Check natin dapat yan. Nakita nyo na, ang label nito ay 17.25, 17, 16.75. So, pababa siya ng every 0.25 degrees. Kaya lang, normally hindi ginagamit ang decimal degrees sa mapa. So, palitan natin dito sa format ay degrees and minutes ang gamitin natin. Yan. Tapos, parang unnecessary yung decimal places niya na 0.000. Tanggalin natin yan. Hanapin natin dito sa decimals. Ayun, coordinate precision. Dapat ito ay 0. Yan, wala na siyang decimal. Pangalawa, gusto kong patayo yung left and right na labels niya. So, dito sa draw coordinates, itong left ay horizontal, vertical ascending. Nakita nyo? Nagbago ang orientation ng label ng latitude, pero ito hindi pa. Ito naman ang palitan natin. Right, vertical, ascending din. So, yan, pares na sila. So, 16 degrees, 30 minutes, 16 degrees, 30 minutes, 16 to 45, 16 to 45, and so on. Ayan. Ngayon, lagyan natin siya ng map frame. Kaso na-click ko sa iba, so wala na. Ngayon, i-click ko ulit itong map frame. Kaso hindi siya grid ang nakaklik na yun. So, hanapin natin ulit sa baba ang grid. Yun. Click natin yung arrow. I-click natin yung grid na ginawa natin kanina at modify grid ulit. Modify grid. Tapos hanapin natin dito sa frame. Yung frame niya, so nasa grid tayo, yung frame niya, no frame. So, lagyan natin ng zebra. Yan. Zebra. At parang gusto kong ilagay sa loob ng frame yung labels. Parang pangit tingnan na nasa labas siya. So, paano natin gawin yun? Balik tayo sa grids. Ngayon, sa left ay nasa outside frame siya. Gusto kong inside frame. Yun, may pasok na yun. Sa right, outside frame pa rin siya. Gawin natin inside frame. Yun. Sa top, inside frame. And bottom, inside frame.
Yan. So, kita nyo na. Nasa loob na ng frame yung labels niya. Tapos, parang crowded masyado kapag solid lines ito. Pwede ba nating palitan ng cross lang? Try natin. Dito ay cross. Ayan. Para hindi masyadong intrusive yung mga lines. Pero parang malaki masyado yung cross. Litan natin. Ito, ang cross width. Litan natin. 2, 1. Malit masyado yung 1. 2. Parang malaki masyado. Try natin 1.5. Yan. 1.5. Denied ko mano-mano 1.5. Yan. So, meron na tayong grid sa ating mapa.